ni si ate. Good morning! Ano yan? Pa-breakfast? Summer! Ingay na. Ang birthday girl, naghihiwa ng prutas. Tulog pa si Kiyon. Napuyat na naman. Prepare na natin yung... Oo, kasi na ano siya ngayon eh. Sanay siyang magpuyat. Mali yung tulog. Hindi iba talaga ang routine ng bata. Oo. Kabuksan ko ng electric fan dito kay madam. Ayan na madam. At ito naman si Kuya Sean ay kanina pang umaga na ipapakulo ng Calderets. kalderete. Nung kaldereta? Kare-kare. Katunog mo na, magkatunog. Alam ko kagabi kare-kare yung lulutuin niya, bigla naging kaldereta. Tulad siya, pag iba na yung niluluto eh. Caldereta Bumili. Nag-Robinson na yan kanina dahil ayaw niyang kulang yung meats niya. Ano yung meats mo? Pata at saka beef. O dahil walang ano yun? Wala akong mabili na tuwalya. Kaya, ano ako sa maganda? Alin? Kala ko ng electric fan. Yung uminom. Uminom talaga yun. Inam niya yun. Yung tumutunog daw. Good morning guys! Ayan ang totoong itsura ng buhok ko ngayon. Talagang binilhan ko talaga siya ng bumili ako ng blower, hair blower para pang ayos ng buhok ko kasi alam ko pag naligo ako mag-iiba itsura. Ayan. Parang nag-good morning din si Al. Yung hair mo. Oo. Buhay na buhay. Nakatikwas. Wala, ayos na. Sabi ni Koreano, ano daw plancha. Blower lang, ayos na. Okay, ready na. Dahil sa birthday ni, teka baka mapakan ko si Summer. Dahil sa birthday ni Ate Shannon, kukumustahin natin siya doon sa pagbabago sa buhay niya ngayon. Dahil bumubuo na siya ng bago niyang pamilya. Ano yung mga life changes ngayon for Ate Shannon? Unti-unti na nagigising ang mga bata. Good luck sa ano natin, sa pa-electric fan, guys. Dahil ang ating Reyna ay hindi pwedeng walang electric fan. Hindi na Elena. Ang Reyna Elena daw. Ayan no. Masarap yung mangga. Hindi maasim. Some parts. But most of them is sweet. Hindi pa kasi sobrang ganun No. kaamoy. Amoy niya. Inamoy ko nga yan sa plastic noon sa SM. Kailangan mo pa ibigyan, no? Pag sobrang tamis na, kahit ganyan palang mabango. Oo, may ganun na mangga no. Yun yung mga bago sigurong pitas, no? Baka pag hindi nga mabango, maasim. Basta nalaman ko lang yun. Pagka mabango daw. Malapit na maluto yung kare-kare ni Kuya Sean. Ay, kumaling ate. Ate, ano yung turo mo, ate? Ano daw? Ulit nga, ano daw? Ayun, ito, kahapon pa to Oo. Ito! Bago ka bumili, no? Kung nagbabala ka bumili, gumawa ka na ng yelo. Para at least pagkabili. Kakain na tayo, guys, ng kare-kare. Naghahain na sila. Aba! Naglampasan naman sa ate na. He was laughing earlier. Gusto ni Kiyon? Good morning naman yan, Kiyon, baby. Yan. Where's Mama's kiss? Good morning kiss. He did this so that he said here. Yes, Mama. Good morning, baby na. Good morning. Ayan. Oh, Ian. Ian. Oo. Ian. Ian. Ayan na, ang kare-kare ni Kuya. Ang sarap. Tinikman ko. At regular pa po. Electric fan. Ang daming bukas sa electric fan. Init, okay lang. Kaya nga mas malakas kasi yung tunog ng electric fan dun sa sinasabi ko. Pag malakas yung background, nabawa may jeep na dumaan or tricycle na malakas, mas malakas yun kaysa sa sinasabi ko. Kahit labas na yung litid ko dito, mas malakas talaga sila. Thankfully.
Ito na yan, oh. Tumitibok na, oh. Baka naman, di ba? Kain tayo, guys. Ito already smells like bagoong. Iba yung amoy niya sa lasa niya naman. That's so salty. Paabot na ng bago. I already tasted bagoong with kare-kare. I only like it don't with like mango. Yeah, mango masarap na. Kain tayo, guys. Kare-kare ni ate. Mga request ni ate na food to eh. Sarap. Sarap. Sabay tayo. Oma. Yeah. Burago. Japanese. Ayun. Hindi pala, iba pala yun. Japanese yun. Sarap ng bagoong. Ang kulang yata yung bago mo. May isa pa, ayun. Palain. Para sa akin, parang hindi kompleto ang kare-kare ng walang bagoong. Yung iba, hinahalo na sa kare-kare yung bago. Meron pa. Meron. Kaya nagustuhan mo ba yung ano? Hindi sa kanya yung kare-kare ni Summer. Hindi ko siya. Oo, nagustuhan ko naman. Tsaka, tagal ko na rin din ako, nakakakain ng kare-kare. Ayan. Na-request na talaga yan, guys. Para iba naman. Oo. So, ayan nga. Ay, tapos na tayong kumain. Short lang to, guys. Kausapin natin sa ate. Bilang nanay, tanungin ko lang siya kung ano yung mga... Hindi ko talaga alam eh. As in zero, wala akong alam kung ano na yung mga ginagawa niya. Bukod sa, syempre, alam ko naman na okay siya doon sa bago niyang family. Pero syempre, gusto ko lang din marinig natin na kung ano na yung, di ba, yung pagbago pa lang tayo nagpapamilya, marami talagang struggle, challenges, and lahat na yun, yung adjustment. So, i-share natin sa kanila, sa akin na rin na makikinig ako. Okay naman. Nung unang lipat ko doon sa kanila, okay naman. Sa partner ko. Kasama ko na kasi yung partner ko sa bahay, tsaka si Kion. Okay naman lahat. Magkasundo naman kami. Kaso, syempre, hindi naman maiiwasan na meron kami mga misunderstanding. Syempre, doon kami nagkakakilanlan eh. Dahil magkasama kami sa bahay. Syempre, mga decision making. Nasanay kasi ako na nandito ako sa biological family ko, buong buhay. As in, since birth talaga silang kasama ko. Hindi pa ako humihiwalay. So, ngayon, first time kong ako lang mag-isa. Yung magde-decide ako sa mga bagay-bagay na ako na lang yung magde-decide. Wala nang opinion ni mama o kaya ng mga kapatid ko. Mahirap sa talaga sa una kasi nandito ako kay mama. Feeling ko prinsesa ako, parang nandyan na lahat, gagawin ko na lang yung gusto ko, tapos trabaho, yun lang ang iniintindi ko. Meron pa rin akong katulong sa lahat. Pero nung humiwalay ako na lahat, kaya sobrang hirap. Financially, emotionally, physical, pinagdadaanan ko na din ngayon yung mga nakikita ko kay mama na ginagawa niya. Hindi ko alam kung makaka-relate din kayo, pero sobrang hirap mag-isip ng ulam araw-araw. Dati kasi kung ano lang ihain ni mama, lutuin niya, kakain na lang ako. Ngayon, kailangan ko pang mag-isip ano bang uulamin namin ngayong tanghali, hanggang gabi, hanggang hapunan yun. Yan, sa budgeting din, mayat maya, may dumadating akong Shopee, Lalamove, TikTok. Wala akong iniisip kumbaga, parang pang sarili ko lang talaga. Kahit na may anak na ako, hindi na ako nag-iisip na, ay, paano yung kuryente, paano yung tubig, paano yung kakainin, o yung mga ganun. Yan yun eh. Yun sinasabi na pag bumukod ka na, kasi independence talaga ang pagbubukod eh. Iintindihin mo na, sabi nga ng mga magulang ko dati, iintindihin mo na pag nagpamilya ka na, bumukod ka na, yung asin, paminta, iintindihin mo ng bilhin, kasama na yan sa budget mo. Hindi katulad ng kahit may anak ka, nakapisan ka sa magulang mo, well, hindi mo yun alam. Wala kang idea dun kung ano yung sinasabi ng magulang mo sa'yo. Kaya maganda na magbukod ka dahil doon maiintindihan mo talaga ang lahat. At saka matututo ka magtipid talaga. Oo. Kasi hindi tulad pag nakapisan ka, wala kang pakialam. Kung may, may asin, may asukal lahat. Pero pagka nakahiwalay ka na, dahan-dahan lang, konti Yung tigdo 2 pesos lang na asin yung bilhin natin kasi para kumasya pa bukas Tapon yun. lang yun, pero ganun talaga. Lahat, iisipin mo na. Kasi, pinaghihirapan yung dalawa yun. Pati, ayun nga, pagtitiisan mo talaga kung ano lang yung meron ka. Sabihin na natin na unplanned kasi.
Pagka hindi ka talaga ready, pagdadanasan mo yan, yung mga sudden changes na mangyayari sa buhay mo. Pinagdaanan ko din yan sa murang edad ko. Pero masaya ka naman. Masaya naman kasi at least meron kang, may freedom ka na gawin mo kung ano yung gusto mo na mangyayari sa buhay mo or ayun nga. Kasi pag Sige, Biglang singit ka, no? Kuya, biglang singit ni Kuya Sai. Si architect. Hindi kasi tingin ko, tulad mo kay Kian, naka-restrict siya sa mga bagay na pwede siyang mapahamak. Kahit na para sa kanya, Okay lang. nagkaano pa lang siya. Diba? Explore. Oo, nagtatry pa siya. Siyempre, si Kian kasi hindi niya alam kung saan siya mapapahamak. Tayo din naman, ikaw din naman bilang magulang, hindi mo naman din sigurado kung mapapahamak pa siya doon o hindi. So parang ganun lang, parang medyo gumulong na yung explanation ko. Pero kasi, di ba, maganda. bilang nanay kay ate, Maingay. pag si ate yung nakapisan, nare-restrict si ate sa mga bagay na pwede niya i-try. Sige na, okay lang yan. Sige. Pagdadaanan talaga yan. And tissue. Sige lang. Sabi na, okay lang yan. It's okay. Strong baby ko eh. Sige lang. Sila kuya sa Ed, Kuya Sean, bago lumaki, maraming tahi sa ulot mo ka. Ganun talaga yan, baby part yun But next time, be careful. See? It's okay. Magaling na. Yay! Sige, magpa-playground tayo. Playground tayo ha. We're going to play downstairs. Time for playing naman, bababa kami sa playground lang. Naglalaro at magtatapon syempre, may pabasura tayo. We can play at the playground. Saan ba? Yun na lang, sa Riverside. Malamok na doon. Try muna natin sa playground tapos pagka What time is it? 5 na. Yeah, there's kids. 4:30 and 4 to 6:30. Kahit hapon na, mainit pa din. Ayan, kata. So, tinagal-tagal ko naman dito. Buti na lang walang wala pa ako nakitang daga. Nung pinakakatakot ko yung may daga Ayan na sila, nandun na sila. Saan kayo? Sa Riverside na muna? Playground, okay. Nako, hindi tayo makaka-vlog dito. Ang daming bata. May bata sa kabilang duyan, kaya hindi ko maano doon. Gusto niyo si Nikki, yan o. 1, 2, 3! Yay! Nakatingin sa akin. Si ate, oh. Yung pinakamataas, oh. Lumipat kami dito maraming bata doon. Hindi sila masyado makalaro. Ay, parang may playground din dito, no? This is an old playground. Ngayon ko lang napansin, ang alam ko, guardhouse yan. Yun, no? Lakad tayo. Ayan. Hi, baby. Wag lakad tayo dapat kasi malango and malamok. sayang to. Dahil ginawa na lang din nilang playground. Diba? Ayan, no. Maganda yung spot eh. Oo. Ayan ang malamok. Ayan, nakatigil ang ilog. Ay, ang dami nagfi-fishing doon. Baka nandiyan si Cyrus. Fishing? Fishing. Ayan, ang mga fishing yan. Yung mga nandun. Ang dami nagfi-fishing, no? So, dito malalapit lang mga... Pagbaba mo lang ng condo natin, may playground na. Pwede maglaro agad. Doon mag-ano pa kami, pupunta pa kami ng mall. Ay, O kaya park para makapag-fish. malapit lang. Hindi. Kailangan din motorin. Malapit lang. Hmm. Pero hindi tulad dito na bababa ka na lang. Hmm. Lalabas ka lang ng bahay. Oo. Masaya din naman yung sa mall. Marami din siyang nakikilalang iba. Famous. Parang ganun yung gagawin sa Mega Mall ngayon, no? Oo. Yung SM North ba yun? Kasi North? Yung, SM Magnolia. Yung may parang pasyala. Robinson Magnolia?
Kaya hindi ko magets eh. SM Magnolia pala yun. Halika na, balikan na natin sila. Malamok na. Naku, gusto daw mag-swimming ni Kiyon. Ayan, si Kiyon. Ang dami nagsiswimming. Sobra kasing init. Oh, ang papalit ng damit, magsiswimming daw. Biglaan yun. Wala eh. Kailangan pagbigyan ng bata. Oh, pati sila kay Ina, gusto. Maangal ang bata, ayaw umuwi. Kala hindi mag-swimming. Oh, ayaw umuwi, bumabalik. Gusto mag-swimming. Ayaw umuwi. Tara, nabilisan nyo na lang. Mabilis. Swimming na swimming talaga siya. Bumalik talaga kami, guys. Oh. Nagsuswimming talaga siya. Malamig, te? Hindi. Warm na eh. Gustong gusto niya. Madilim. Yan. Yan mo siya matuto yung kamay niya. Oh. Dun sa life vest niya. Oh, tumangoy ang nanay. Oh, Dugong. dugo. Marunong pala si ate. Mike na yun. Sana all. Ay, grabe init. Umuwi na muna kami ni Kuya Shun. Iniwan na namin sila doon at ako'y niluto lang ako ng shrimp. Yung ginisa lang. Isa to sa gusto ni Ate Shannon na pagkain. Tsaka konti na lang din yung kare-kare. Hindi naman din ganun kadaming niluto ko na hipon. Isisigang ko na lang yun bukas para maubos lahat to yung kare-kare tsaka itong hipon na gusto ni ate. Hindi na ako nakabili ng ano dun eh, ng seafood na yung tuna doon sa Hyper. Hindi na magaganda, pati yung gusto ni Kuya Sean yung, ano yung gusto mong isda dun sa Hyper? Salay. Puro may sore eyes na. Yan, masarap. Okay na to. Init na ang ina-init mo pa. Tahol ka ng tahol. May labas ka naman. Summer yan. May electric pa naman siyang solo dot. Kami nga dito, isa lang eh. Isa lang electric fan namin. Ang init talaga. Nakakaintindihan si Summer. Iwain ko na din itong pakwan. Sana matamis. Yeah, ang bigat. Kaugasan ko muna. Teklat mo. Masarap kainin itong pakwan. Mahirap lang hiwain. Laki-laki. Para pagdating ng mga Madam Shannon and Madam Ina. Gusto nila lalo si Ina kanina. Pinaturo niya to. Mukhang matamis naman. Kasi ang sabi, ang pagpili doon ng pakwan, nakita ko kay Google, maliit itong bilog na puwetaan and malalaki yung agwat. Eh, ito mix. So, sabi ko kay Morris, nung nag-asin akin, sige na, bahala na. Mix yung line niya, may maliit, may malaki. Tagal namin. Huli! Tagal namin. Ah, Sarap ng tubig. ayan. Aray ko din si Cyrus kung kailan paahon na kami. Ah, buti may dala siyang damit. Shower. Hindi ko alam, nakakubad siya eh. Ah, Nang nagubad. pangtaas. Yung pataas lang. Niluto na akong hipon. And ayan na ang pakwan. Sobrang sarap ng ano namin doon. Swimming namin. Ang sarap ng water. Uy, ikaw, hindi ka magdadive sa ano mo, pink mo. Ha? Masok ka na lang dito. Okay. Walang matatapos na birthday dito. Isang linggo to, isang linggo. Kanya-kanyang kuha na ng rice. Wala na. Pagod na. Pero Pagod ito, na. andito na yung mga ano. Parang ang konti ng shrimp sauce. Hindi ko niluto lahat ng shrimp. Dahil ang dami
Mukhang konti yung kare-kare, pero madami. Oo. So, tikman muna natin yung favorite. Talaga favorite ni ate yung mga seafood. May favorite. Pareho naman kaming favorite namin ang seafood. Sa'yo ko nga lang yata din nakuha yun. Yan. No? Nakakahawa yung mga ganun eh. Bagay, kung ano kinalakihan mo, yun na yun. Kaya kung ano rin yung mga napalaki ko sa iyo, yun din yung magagawa mo ngayon. Siyempre, alam mo naman yung tama at hindi. Yun yung maa-apply mo din sa pamilya mo. And yung iba, i-discover mo na lang yun habang nagpapamilya ka talaga. Ay, patugtog tayo ni Baby K yun. Kain tayo guys. Sumubon. Yun na nun pa. Nakalimutan ko. Kain tayo guys. Galing pa naman kami swimming. Sarap kumain naman. Para ko nasa outing. Grabe. Eto na, talagang ramdam na ramdam mo na yung sa amin. Ano ngayon? 36 di ba ngayon? 36 degree. Yung heat index mo. Hindi naman totally na nag-stay ka doon, umuwi ka rin talaga. Pero minsan may week na hindi sila umuwi pag busy, ganyan, no? Sa Or- sa Piyon. Yeah, kasi nag-schooling na si Pion ngayon. Play school lang. Sarap yung susa. Parang medyo mahang lang. Ano yun yung paminta? Tsaka yung... Ano ba kasi yun? Paprika. Oh, why? Okay. What happened? Nasa kanya tayo yung paa siya. Kasi packets yung ganun eh. Ano ba yan? Wala yan, baby. Marami pa tayong pagdadaanan na iyak. Importante, walang bukol. Tsaka na, pag may bukol. Walang basag ng mukha, baby yan. Sabi ko kasi, sila ko yun bago tumanda, yung nandito na yun, ilang tahi yun, hindi lang isa yun. Maraming pinagdaanan tahi yun, maraming insidente. Kaya, baby ko yan. Okay lang yan, baby. Wala ka pa sa gitna. Wala pa. Nasa unahan ka pa lang. Oo. Ano naman yung maa-advise mo sa mga new mommy na yung bago din na nagpapamilyang katulad mo. Siyempre, lahat pinagdadaanan yung hirap, no? Maraming struggle yan, maraming challenges yan. Naiiyak ka na lang basta dahil hindi ka sanay sa sitwasyon na bago eh. Lahat bago sa'yo, no? Galing ka sa magulang mo eh. Oo. Ang short advice ko lang, unang-una, para hindi kayo sobrang mahirapan, dapat talaga pag-isipan niyo yung pagpapamilya. Yun yung pinakauna. Kung ready ka na ba mag-anak, ready na ba physically, yung financial mo, mentally. Tapos, kung hindi naman talaga may oras, syempre, tulad yan, tulad ko din, na biglaan na nangyari. Okay lang magkamali. Okay lang na masaktan or mahirapan. Ang importante doon, panindigan mo at saka maging responsible ka sa lahat ng naging consequences ng naging action mo. Na hindi ka magiging pabigat or kung ano bang tamang word doon. Na mapanindigan yung Yung tigas ng ulo. Yun na nga yun talaga, totoo. Oh, diba? Ako din, yun din sinasabi ko kala ate. Ako nagtigas din ako ng ulo. Lahat naman tayo may pinagdaanan na tigas ng ulo. So, wala. Bantayan mo Yun yan. lang. Maraming pa commercial si Baby Q na i-stop tayo. Madaming nangyayari. So, yun. Mas mahigpit sa amin ang nanay ko sa pamilya namin. Ginusto mo yan, panindigan mo. Ganon, tumayo ka sa sarili mong paa. saka walang masamang humingi ng tulong kung hindi talaga kaya. Pero hanggat kaya, kayanin mo. Ganun. Kaya hanga din ako sa kanila ni Kiyo dahil pinanindigan naman nila. Sa mulat-mula na pagkabuntis niya, pag-amin nila sa akin na nabuntis nga siya ng biglaan, pinanindigan ni Kiyo ay pinanindigan din ni ate. Lahat ng gastos talaga silang dalawa hanggang ngayon. Kaya ngayon nag-i-start sila na magsama. And responsible naman silang dalawa. Kaya, syempre, walang perfect. Pero, maganda yan, sabi ko nga na, mas kilalanin pa yung isa't isa. Pag magkasama kasi doon mo makikilala ang isa't isa na. Isihan nyo lang, wag masyadong seryosohin. Pero kung may problema, wag nang pumunta sa sisihan. Kasi, ang pagkakamali naman ay mali. Di mo na yun matatama. So, ano na lang, solusyonan na lang. So, ayun lang at happy birthday ulit, ate. Thank you. Buti. Thank you guys. Buti. Salamat.
Excuse lang. Ang ganda ng ano natin, no, ng topic natin. Kung lang mahaba-haba pa, naku, hahabaan ko pa talaga to. Kung Nauwi pa tayo sa pinakasinaunang baul ni mama. gusto ko yung mga ganitong sharing eh. MMT, wala bang iyakan? Oo. Baka maiyak kayo pagka kinwento niyo sa mga kinukwento sa amin. So, ayun lang guys. At sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating vlog. Marami pa tayong pagsasamahan na mga sharing life experiences. Ayun lang. Ingat kayo palagi. Napakaingat guys. Mag-ingat kayo. And good night.